Ngayon, tunghayan natin kung ano ang susunod na ating tatalakayin. Alamin natin kung ano ang pagkakaiba ng homogeneous sa heterogeneous. Ngayon, alaman natin kung ano ang pagkakaiba ng heterogeneous sa homogeneous. Isipin natin kung ano nga ba ang pagkakaiba ng dalawang uri ng wikang ito. Ayon sa pag-aaral, ang variety ng wika ay nagkakaroon ng natatanging katangian na nauugnay sa partikular na uri ng wika na ginagamit. Ngayon, tatalakayin natin ang mga katangian ng homogeneous na wika at heterogeneous na wika. Ang homogeneous ay nagmula sa Griyegong salita na homo, na ang ibig sabihin ay pareho. At ang genus naman ay uri o yari. Ibig sabihin, ang homogeneous ay wika na isang klaseng uri mula sa iisang lahi o angkan. Kung ilalapat ito sa wika, tumutukoy ito sa pagkakaroon ng iisang anyo o katangian ng wika. Mahalaga ang pagkakaroon ng standard sa paggamit ng wika, dahil ang homogeneous na wika ay ang pagkakatulad ng mga salita. Bagamat nagkakatulad, ang wika ay mananatiling medium, dahil ito ang kasangkapan na ginagamit ng isang individual para maisakatuparan at maibigay niya ang kanyang nais ipabatid o ideya sa pakikipagtalastasan o pakikipag-usap sa iba. Sinasabi rin na ang wika ay kakambal ang kanyang kultura, dahil dito nagmumula ang kanyang wika na sinasalita. Kaugnay nito ang kultura sapagkat mananatili ang paglinang at pagpapayabong nito sa kanyang wikang ginagamit. Kung kaya't ang wika ay kakambal ng kultura kung saan man ito nagmumula. Sa madaling sabi, ang homogeneous ay ang pagkakatulad ng mga salita. Ngunit dahil sa paraan ng pagbabaybay at intonasyon o accent sa pagbigkas, ito ay nagkakaroon ng iba't ibang kahulugan. Halimbawa, puno. Ito ay nangangahulugan na isang tree in English. Puno. Ito naman ay nangangahulugan na pag-apaw. Halimbawa, baka. Ito ay tumutukoy sa isang hayop. At baka, ito naman ay ang pag-aalinlangan. Ibig sabihin, ang katangian ng wika na homogeneous ay isang arbitraryo, dahil ito ay napagkasunduan. So matotal, masasabi itong homogeneous na wika kung pare-parehong magsalita ang lahat ng gumagamit nito. Masasabi na ang isang katangian ng wikang homogeneous ay arbitraryo, dahil ito ay pinagkasunduan. Ibig sabihin, magkakapareho sila kung papaano sila magsalita o gamitin ang isang wika. Masasabi rin natin na ang wika o ang katangian ng homogeneous na wika ay dynamico, dahil nakadepende sa pagbabaybay, nakadepende sa intonasyon, nakadepende sa accent sa pagbigkas nito upang magkaroon ng iba't ibang pakahulugan. Ngayon naman ay tumungo tayo sa susunod na. Ang heterogeneous naman ay nanggaling rin sa kasalitang Griego na heteros, na ang ibig sabihin ay magkaiba. Genus, uri o lahi. Ibig sabihin, ito ay pagkakaiba-iba ng uri at katangian ng wika depende sa konsepto ng dialektal na variasyon ng wika. Tandaan natin na ang katangian ng heterogeneous na wika ay nakadepende sa pangkat ng tao, uri ng pinagmulan, partikular na pangangailangan, at ito ay may dalawang uri na permanente o pansamantala. Ibig sabihin, ang heterogeneous na wika ay tumutukoy sa pagkakaiba-iba ng wika
bunga ng paggamit ng iba't ibang individual at pangkat ng tao na may magkakaibang uring pinagmulan, edad, kasarian, gawain, tirahan, interes, edukasyon at iba pa. Dahil sa pagkakahati ng pulo ng ating bansa o lugar na kinasasakupan, tayo ay nagkaroon ng iba't ibang uri ng wika. Iisang bansa man ang ating ginagalawan, tayo pa rin ay nahahati o nauuri ayon sa wikang ating ginagamit o kinagisnan. Pakakatandaan din natin mga anak na sa heterogeneous na wika, tiyakin natin na ang paggamit ng wika ay nakapartikular depende sa pangangailangan ng isang individual. Ngayon naman ay tumungo tayo sa dalawang uri ng heterogeneous na wika. Una ay ang variety permanente. Meron tayong dalawa. Ito ay dialekto at idiolek. Tandaan natin na pagdating sa dialekto, ito ay nauuri depende sa lugar o katayuan. Kung ito ay dialekto na nakadepende sa lugar, pakatandaan natin na ito ay nakabatay sa pinanggalingan ng isang individual. Kapag sinabi naman nating katayuan, ito ay depende sa katayuan niya sa buhay. Nakadepende sa lokasyon o katayuang sosyal ng isang individual. Ngayon, depende sa dialekto, meron po tayong tatlong dimensyon. Ito ay nakabatay sa lugar, nakabatay sa panahon, nakabatay sa katayuang sosyal. Tandaan natin na pag sinabi nating dialekto, ito ay nakadepende sa lugar, sa katayuan, sa panahon, at sa katayuang sosyal o lokasyon. Kapag sinabi naman nating idiolek, ito ay nakatuon sa personal na kakaniyahan. Ibig sabihin, nakadepende sa isang individual kung papaano niya gagamitin ang wika bilang isang personal na kakaniyahan. Ibig sabihin, nakadepende sa tagapagsalita kung papaano niya gagamitin ng pampersonal o makapag-iiwan ng isang pagkakakilanlan depende sa paggamit niya sa wika. Halimbawa na lamang dyan ay si Mike Enriquez. Isa pang halimbawa ay si Jessica Soho. Tandaan natin na sa writing permanente ay meron lamang dalawa, dialekto at idiolek. Sunod naman natin ang writing pansamantala. Meron tayong tatlo. Una, register. Pangalawa, estilo. Ikatlo, medium. Ang una ay register. Ito ay nakadepende sa sitwasyon o larangan. Ibig sabihin, ito ay bunga ng sitwasyon at disiplina o larangan ng pinaggagamitan ng wika. Nagkakaroon tayo ng pagkakapangkat-pangkat batay sa ating ginagampanang tungkulin o pangkat na kinabibilangan sa lipunan. Nagkakaroon ng variety dahil sa pangangailangan natin sa isang tiyak na salita. Ibig sabihin, pagdating sa register, tandaan natin na mayroong tiyak na salita na nakarehistro depende sa larangan. Sa ikalawang bahagi naman sa estilo ay nakapokus ito sa katangian at relasyon. Nakadepende at nakabatay ito sa tiyak na bilang at katangian ng isang kausap o tagapakinig. Ibig sabihin, ito ay maaring formal, kolokyal o personal. Dahil sa estilong ito, makikita natin kung ano ba ang relasyon ng tagapagsalita sa tagapakinig. Depende kung papaano niya gagamitin ang wika, kung ito ba ay pa-formal, kung ito ba ay pa-kolokyal o mapa-personal. Sunod naman natin ang ikatlo. Ito ay ang medium. Ito ay pumapatungkol sa pamamaraan o mode. Tandaan natin, pagdating sa salitang medium, ito ay tumutukoy sa isang bihikulo. Bihikulo dahil ito ay isang pamamaraan kung papaano ang magiging proseso ng ating pagpapahatid ng ating mensahe. Tandaan natin na sa pagpapahatid ng mensahe,
kung ito man ay pasalita o pasulat. Sunod naman natin ang mga halimbawa ng pansamantalang dialektong geographical, dialektong temporal, at dialektong sosyal. Tandaan natin, pagdating sa geographical, nakadepende ito sa lokasyon ng iyong kinabibilangan. Samantala, sa temporal naman ay nakadepende sa panahon kung kailan kinakailangan gagamitin ang partikular na wika. Sa sosyal naman, pangkat ng kinabibilangan, kung saang lugar o lokasyon ka nakadepende o nakatira. Tandaan natin na sa pansamantala meron tayong tatlo. Una, register. Pangalawa, estilo. Ikatlo, medium. Ano ang mga tatlong halimbawa ng pansamantala? Dialektong geographical, dialektong temporal, at dialektong sosyal. Ngayon naman ay bigyan natin ng kahulugan ang salitang komunikasyon. Alam nyo ba na ang wika ay isang proseso, isang paraan at isang sining sa paraan ng paghahatid ng mensahe, kaisipan o saloobin sa iba. Ibig sabihin, ang wika ay isang buhay. Buhay na matatagpuan mo sa iyong kapwa. Dahil ito ay labis-labis na kailangan ng tao upang ganap na mabuhay sa mundo. Tandaan natin na ang komunikasyon ay nagmumula sa sarili nangangailangan ng ibang tao. Dahil ang komunikasyon ay nagkakaroon ng dimensyong pangnilalaman kung kaya nagkakaroon tayo ng relasyon sa kapwa. Ang komunikasyon din ay isang komplikado dahil gumagamit tayo ng mga simbolo upang magkaroon ng katuparan, ibig ipakahulugan ang ating mga nais ipabatid. Tandaan natin na ang komunikasyon ay isang kahulugan at proseso. Kahulugan dahil sa bawat simbolo na ating ginagamit, kinakailangan ng karampatang kahulugan. At proseso dahil ito ang paraan, ito ang medium, ito ang behikulo upang maipabatid natin ang nais nating sabihin. Ngayon naman ay tutungo tayo sa modelo ng komunikasyon. Una, bilang aksyon o pinagmulan ng mensahe. Bilang interaksyon, nagkakaroon ng palitan ng impormasyon sa pagitan ng dalawang tao. Bilang transaksyon, pagbabahagian ng impormasyon sa higit sa tatlo. Sunod naman natin ang antas ng formalidad. Sa antas ng formalidad, meron tayong 5. Merong oratorical, deliberative, consultative, casual, at intimate. Una, meron tayong oratorical o frozen style. Tandaan natin na ito ay nagaganap sa maraming bilang ng tao. O ibig sabihin, ito ay ang pampublikong pagsasalita. Halimbawa dito ay public speaking o yung mga nangangampanya. Sunod naman ay deliberative style. Ito ay nakabatay sa tiyak na bilang ng manonood. Inaasahan kung sino o ilan ang ating mga tagapakinig. Halimbawa dito ay ang isang guro na nagtuturo sa silid-aralan. Sunod naman ay ang consultative style. Ito ay tipikal o karaniwang pakikipagtalastasan, ngunit kinakailangan pa rin ng formal na pananalita. Dahil ang halimbawa nito ay nakadepende sa pagpupulong o komperensya. Sunod naman ay ang casual style. Ito ay ang karaniwang pakikipag-usap sa pang-araw-araw na gawain. Halimbawa dito ay ang pakikipag-usap sa inyong mga kapitbahay. At ang huli ay ang intimate style. Nagaganap ito sa mga makakalapit na ugnayan o relasyon.
Halimbawa dito ay sa kaibigan, kapamilya, o sa karelasyon. Muli, meron tayong 5 antas ng formalidad: oratorical, deliberative, consultative, casual, at intimate. Pag sinabing oratorical, publiko. Pag sinabing deliberative, tiyak na bilang. Pag sinabing consultative, tipikal o karaniwang pakikipagtalastasan. Pag sinabing casual, pakikipag-usap sa pang-araw-araw na gawain. Pag sinabing intimate naman, ito yung may mga karelasyon o may mga malalapit na ugnayan. Sunod naman natin ang uri ng komunikasyon ayon sa konteksto. Una, meron tayong intrapersonal, interpersonal, pampubliko, pangmasa, at computer-mediated. Ngayon, unahin natin ang intrapersonal. Ito ay ang pagkakaroon ng sariling mensahe. Ibig sabihin, ito ay isang ideya lamang. Ibig sabihin, ito ay ang refleksyon sa ating sarili. Sunod naman natin ang interpersonal. Tandaan natin na kapag sinabing interpersonal, meron na po tayong pagpapahayag ng mensahe. Ibig sabihin, meron na po tayong nais ipabatid. Hindi lang siya ideya lamang, kundi mensahe na, kahulugan na naghihintay po tayo ng feedback. Nagkakaroon na po ng pakikipagtalastasan sa dalawang tao. Sunod naman po natin ang pampubliko. Nagpapakita ng mensahe sa isa hanggang sa mga may nais makinig. Ibig sabihin ng pampubliko, maraming tagapakinig. At ang pang-apat naman po ay ang pangmasa. Sa pagbuo ng mensahe, meron po tayong mga kinakailangan na gagamitan para maipabatid po natin sa pangkaramihan ang mga nais po natin ipagbatid. Halimbawa po dito ay ang radyo, telebisyon, at pahayagan. At ang panglima ay ang computer-mediated. Ito po yung patungkol sa pangangailangan ng isang tao. Dahil ito po yung palasak po natin ginagamit ngayon na paggamit ng mga internet para maipabatid po natin itong mga kinakailangan po natin sabihin sa ating mga kapwa o sa mga kaibigan. Sana'y manatili ito sa inyong isipan at inyong linangin at payagungin ang wikang Filipino.